ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pumayag na si Lilet sa pagpapakasal ni Era at Renan para lang magkasundo na silang magkapatid. Hindi rin natiis ni Lilet ang kapatid, pero hindi pa rin siya nagtitiwala kay Renan. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Alam na ni Trixie ang dahilan ni Lilet kung bakit niya hinahabol ang mana ni Era. Naintindihan na rin ni Trixie na pinoprotektahan lang ni Lilet ang mana ni Era. Nabigla rin si Trixie. Hindi siya makapaniwala sa mga paghihinala ni Lilet na pineperahan lang ni Renan si Era. Natatakot siya na kung masasaktan si Era ni Renan ay siguradong grabe ang magiging epekto nito kay Era dahil sa nakikita niya kay Era, sobra niyang mahal na mahal si Renan. Samantalang hindi pa rin nagkakasundo sina Lilet at Era. Paano na si Era kung mangyari yon? Tama si Trixie. Kung patuloy na nag-aaway sina Lilet at Era, walang ibang pupuntahan si Era kung hindi kay Renan. Mas lalo lang silang magkakalapit. Mas lalo rin na mabe-brainwash si Era ni Renan. Nagtanong pa si Trixie kung paano matutulungan ni Lilet si Era kung magkagalit sila ni Era, lalo pa ngayon na hindi sila magkasundo. Dahil sa mga mana na pinag-uusapan, napaisip ng malalim si Lilet. Isang gabi pinatawag ni Mia si Lilet para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Napasugod nga si Lilet. Sinalubong ni Mia si Lilet. Humingi ng paumanhin si Mia dahil sa biglaan niyang pagtawag para sa gusto niyang sabihin. Unti-unti, sinabi ni Mia ang dahilan ng biglaang pagpunta ni Lilet. Pinag-isipan ko itong mabuti. Gusto kong malaman mo, Attorney Lilet. Gusto ko nang iatras ang kaso. Ayoko nang mag-away-away pa kaming magkakapatid at magkakalabasan pa ng baho para lang sa isang titulo. Ayoko nang humantong na magkasira pa kami. Kesa mangyari yon, isusuko ko na ang lupa. Hindi ko na balak pang habulin ang parte ko. Ipapaubaya ako na lang para sa katahimikan namin magkakapatid. Nabigla si Lilet. Tinanong ni Lilet kung ano ang naging dahilan ng pagbabago ng isip ni Mia. Inamin ni Mia na mas mahalaga pa rin sa kanya na magkasundo silang magkakapatid kesa sa lupa. Kung ano man ang balak ng kuya niya, hindi na siya hahadlang pa. Sigurado si Mia na hindi matatahimik ang nanay nila kung hindi sila magkakasundo. Naniniwala si Mia na sa pamamagitan ng pagpapaubaya ay magkakasundo na rin silang tatlo. Mukhang nakaramdam na naman si Lilet na tama nga naman si Mia. Naisip na naman ni Lilet si Era. Kinabukasan nagpunta sila sa korte para iatras na ang kaso. Nag-file na sila ng mga dokumento. Wala nang magagawa si Lilet para pigilan pa si Mia dahil buo na ang pasya nito. Inurong na nga ang kaso. Pinatawag rito si Renan para masabi niya rin sa kliyente niya ang mga nangyayari. Natatawa si Renan dahil nanalo sila ng ganun na lang. Sinalubong ni Renan sina Lilet at Mia. Alam na niya na inatras na ni Mia ang kaso dahil ayaw ni Mia na mag-away pa silang magkakapatid dahil lang sa material na bagay. Sang-ayon si Renan sa naging desisyon ni Mia. Sinabi niya kay Lilet na totoo na hindi na niya kailangan na makipaglaban pa, lalo na kung pamilya na ang nasasaktan. Katulad sa kanilang dalawang magkapatid na si Era. Hindi na dapat makipaglaban pa si Lilet para hindi na masaktan ng kapatid na si Era. Dahil sigurado si Renan na hindi gusto ng nanay nila na hindi sila magkasundo na magkapatid. Malamang na ang kagustuhan ni Attorney Meredith ay ang katahimikan sa pagitan nila ni Lilet at Era. Umalma si Lilet. Tama naman ang sinabi ni Renan, pero sigurado rin si Lilet na hindi rin gugustuhin ng nanay nila na may mga taong mapagsamantala sa kahinaan nilang magkapatid. Kung mahina si Era ngayon, narito si Lilet para maging lakas ni Era. Si Lilet ang makikipaglaban sa mga taong mapanlinlang at mapagsamantala sa kahinaan. Natatawa si Renan. Tinanggi ni Renan, sino ba ang mapagsamantalang tao ang tinutukoy ni Lilet?
dahil kung siya ang tinutukoy ni Lilet ay nagkakamali siya. Binilog ni Renan ang ulo ni Lilet. Sinabi niya na mahal niya si Eira. Bigyan naman sana ni Lilet ng pagkakataon si Renan na ipadama yun sa kapatid nito. Kung mahal niya ang kapatid na si Eira, dapat maging suportado na lang siya sa mga desisyon nito. Hindi na rin naman bata si Eira para bantayan pa. Hindi naman siya magiging abogado kung hindi siya matalino at mapagmatsyag sa paligid. Sinabi pa ni Rena na simula na nagkaroon sina Eira at Lilet ng hindi pagkakasunduan ay naging malulungkutin si Eira dahil sa pag-iisip kay Lilet. Nakatitig lang si Lilet. Hindi niya pinaniniwalaan si Renan pero naiisip pa rin niya si Eira. Naisip ni Lilet na dalawin si Eira dahil sa balitang natanggap na nito ang sumon na nagsasabing nakahold lahat ng assets ng magulang nila para hindi magamit o magalaw ni Eira ang mga ito. Nabigla si Eira sa pagkikita nila ni Lilet. Nagagalit si Eira. Pinakiusapan naman ni Lilet si Eira na mag-usap muna silang magkapatid. Nakikiusap si Lilet kung ano ba ang pwede niyang gawin para magkasundo na sila. Nilabas naman ni Eira ang lahat ng sama ng loob niya kay Lilet dahil sa malaking pagtutol nito sa pagmamahalan nila ni Renan. Umiiyak na si Eira. Malaki ang tampo niya kay Lilet dahil walang tiwala ang kapatid sa kanya. Hindi nagtitiwala si Lilet sa mga desisyon niya para sa sarili. Umiyak lalo si Eira. Iniisip pa ni Lilet na hindi kaya ni Eira na ipagtanggol ang sarili niya kung kinakailangan. Nagpaliwanag si Lilet. Nagmamalasakit lang naman si Lilet sa kanya bilang nakakatandang kapatid. Pero kung ang dahilan na ito ang makakapagpasira sa samahan nilang magkapatid, papayag na si Lilet na magpakasal si Eira kay Renan para matigil na rin ang sama ng loob sa kanya ni Eira. Handa na si Lilet sa anumang mangyayari kung payagan niya si Eira sa desisyon nito na pakasalan si Renan para sa akaikasisiya niya. Dahil sigurado si Lilet na hindi magugustuhan ng nanay nila ang pagtatalo nila. Natuwa naman si Eira. Hindi makapaniwala na payag na si Lilet sa pagpapakasal nito kay Renan. Nagyakapan silang magkapatid. Masayang-masaya naman si Lilet dahil magkabati na ulit sila ni Eira. Kinabukasan, nagkita sina Lilet at Kurt. Napansin ni Kurt na maaliwalas ang mukha ni Lilet. Mukhang masaya ang araw ni Lilet. Hindi kagaya nung nakaraang araw na halos araw-araw na lang siyang malungkot. Napansin niya agad ito kaya tinanong si Lilet kung ano ang dahilan ng pagiging masaya nito. Nakangiti rin si Kurt habang naghihintay ng sagot. Sinabi ni Lilet na magkabati na ulit sila ni Eira. Natutuwa si Kurt pero naging palaisipan sa kanya kung paano sila naging magkabati. Samantalang malalim na ang galit ni Eira nung nakaraan lamang. Ikinuwento ni Lilet ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Sinabi ni Lilet na ibinigay na niya ang blessing niya kina Eira para magpakasal sila Eira at Renan. Nagulat si Kurt. Sigurado na ba si Lilet sa naging desisyon niya? Nag-iba ng kaunti ang reaksyon ni Lilet. Inamin niya kay Kurt na hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala kay Renan. Pero para lang sa ikaliligaya ni Eira, kaya niya yon gawin. Kailangan na lang niya na maging handa sa kung anuman ang kapalit ng pagpayag niya. Huwag naman sana magkatotoo ang mga pagdududa niya kay Renan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.